Palang araw po sa lahat ng makapakinig ng video na ito. Gusto ko rin pong mag-share ng mga natutunan ko sa aking buhay Kristiyano. Kasi simula nung ako po ay naligtas ng 2013, nagkaroon na po ako ng interest agad na mag-aral po ng salita ng Diyos. At habang ako po ay nagbabasa, ay mas lalo po akong nagkakaroon ng interest na mag-aral pa. Kaya nung after 6 years, nakapag-decide po ako na mag-aral sa Bible School. At ako po ay naging masaya sa karanasan ko sa Bible School. Marami po ako natutunan. At habang ako po ay nag-aaral sa Bible School, ay nakapaglingkod pa po ako sa Panginoon. At pagkatapos ko po sa Bible School, ay nandyan pa rin po ang desire ko na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi sa kagustuhan ko nga, na gusto ko rin po itong i-share sa mga tao na nakapaligid sa akin, at lalong-lalo na po sa aking pamilya. Gusto ko rin po silang maligtas. Kaya habang tumatagal po ay lalo pong pinag-aralan ng Biblia. At after ko po makatapos sa Bible School ay nagkaroon po ako ng interest na mag-aral pa. Kaya nung ako po ay nakakita ng chart na ito, ako po ay nagkaroon agad ng interest at nag-research agad sa doctrine na ito about sa rightly dividing. Kasi sabi nga naman dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. So ito po ang rason ko dati, kaya ako nag-aaral, kasi baka matanong ako, hindi ko alam yung sagot. At ngayon po, ang rason po ay rightly dividing the word of truth. So, rightly dividing the word of truth na ngayon yung pinag-aralan ko, para hindi po ako ma-conflict sa sagot ko sa isa, kasi mayroon nga naman minsan na ang doctrine po ni Apostol Pablo at ni Apostol James ay hindi magkatugma. Pero ngayong umaga po ay pag-aralan po natin bakit hindi sila nagkatugma, dahil po pala ibang tao yung sinasabihan ni Apostol James, ibang tao rin yung sinasabihan ni Apostol Pablo. So yun po ang gusto ko pong i-share sa umagang ito, dahil po si Apostol James, ang sinasabihan niya ng mga tao ay galing pa sa mga Hudyo ng mga tao na sinasabihan ni Apostol James. Si Apostol James po ay isang Hudyo, kasama-kasama po ng mga apostles at ng ating Panginoon. Kaya yung turo ni Apostol James ay galing po sa turo sa Old Testament, na kung ang pananampalataya mo ay walang gawa, ay patay yung pananampalataya mo. Pero nung dito na po, pagkatapos na pong mamatay ang Panginoong Hesus, si Apostol Paul naman po ay sinabihan ng Panginoong Hesus na ang tao po ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, not of works, it is the gift of God. So bakit nagkaganon? Kaya dapat pag-aralan po natin yung divide. Nagkaganon po dahil ang sinasabihan ni Apostle James ay yung mga Hudyo sa panahon na mga apostles po yung mga nagtuturo ng Biblia. Pero nung kinausap na po ng Panginoong Hesus si Apostol Pablo, ay mga hintil naman po ang sinasabihan ni Apostol Pablo. Kaya hindi parehas yung tinuturo nila. Pero bandang huli ay natutunan din ng mga apostles, ng 12 apostles, na si Apostol Pablo ay kinausap ng Panginoon about sa doctrine of grace. So nasa grace period po si Apostol Pablo. Siya po ang apostol sa mga hintil. Kaya sabay po ang doctrine na galing sa Hudyo at yung turo ni Apostol Pablo. Pero madali lang pong sagutin yan. Kaya may rightly dividing. I-rightly divide po natin na ang turo ni James ay para sa mga Hudyo, ang turo ni Apostol Pablo ay para sa ating mga hintil. Pero bandang huli ay nagkasundo rin sila na ang turo na pala ngayon pagkatapos ng
kamatayan ng Panginoong Hesus ay unti-unti nang nalilipat sa pananampalataya lamang, ay maligtas na yung tao. At hanggang ngayon po, 2,000 years ago na po yung doctrine na for by grace are you saved through faith. Nawala na po yung works, ay faith plus works. At yan po ay simula nung tinuro ni Apostol Pablo yung doctrine na for by grace are you saved. So, rightly dividing po ang kailangan. At ang grace period po ay 2,000 years, kulang-kulang 2,000 years na po ito na doctrine. Kaya hindi po ito bago lamang. Kaya lang nagkahalo-halo po dahil ang mga tao ngayon ay kumukuha pa sa Hudyo ng mga doctrine at hinahalo dito kay Apostol Pablo. Pero ang totoo po, ang dapat na doctrine ng mga church ngayon ay doctrine ni Apostol Pablo. Dahil po yun ang ginahusa, yun po ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo. Pero mayroon din namang doctrine na galing po sa Old Testament at sa mga apostles na applicable din naman sa grace period. Hindi naman po ibig sabihin hindi na magagamit lahat. Kundi mayroon din naman church doctrine dyan na hindi conflict sa turo ni Apostol Pablo. Yun po ay doctrine para sa mga Christian. Pero pag conflict po ang doctrine kay Apostol Pablo, ay hindi po natin ilagay dito sa doctrine ni Apostol Pablo kasi maring hindi sila magkasundo at maring malito po yung tao. So sana naunawaan po ang kaalaman na aking na-share sa rightly dividing the word of truth. Marami pa po itong rightly dividing. Example po dito sa grace period, ang susunod na lang natin na hinihintay, 2,000 years naman itong tinuturo yung grace period. Ang lahat po ng mananampalataya sa grace period, naligtas sa pananampalataya lamang, ay makakaranas ng rapture or pagkuha ng Panginoong Hesus sa langit. Yun po ang sabi niya na kukunin niya yung mananampalataya at yung maiiwan dito ay magkakaranas ng tribulation period. Kaya hindi rin po pwedeng paghalo yung doctrine ng prophecy, yung revelation dito sa grace period dahil ang tribulation period po ay prophecy po ito. Kaya hindi pwedeng magkahalo na naman sila. Dapat may rightly divide yung doctrine ng grace period sa tribulation period. At yung tribulation period na 7 years, pagkatapos nito, iba na naman dito ang doctrine sa millennial reign of Christ. So, 1,000 years na paghahari ng Panginoong Hesus. So, napakaganda po ng doctrine na ito, lalong-lalo na po kung pag-aralan po ito ng may kasama na mga nauna sa atin. Marami na pong mga nauna sa atin na mga nag-aral nito kasi 2005 po ito dumating itong chart na ito dito sa Pilipinas. Marami po ang mga nag-aral na nito through the ministry of Dr. David Reyes. So maganda po tayo ng mga churches na may doktrina na rightly dividing the word of truth dahil matutunan po natin ang pag-rightly divide ng Bible. Sana po naging pagpapala po ito sa mga nakapakinig ng video na ito.